Magandang araw, mga kaili-ili. Kamusta kayong lahat? Halina't pakinggan na naman natin ang isang kwentong makapanindig, balahibo. Halos lahat ng taga San Isidro ay kilala si Kala. Pokpok, iyon ang tawag sa kanya. Sa bawat gabi kasi ay iba't ibang lalaki ang nakakasama niya. Hindi naman niya itinatanggi o inililihim ang bagay na iyon. Gustong-gusto niya ang pakiramdam na hinahangaan siya ng kalalakihan. Iyon bang tipong malayo pa lang pero halos tumulo na ang laway ng mga ito habang nakatanaw sa kanya. Pero wala siyang ibang gusto sa mga ito kundi ang puna ng pangangailangan niya bilang isang babae. Marami na ring sumubok na ligawan siya para matigil na siya sa ganoong gawain. Pero sadyang hindi na niya kayang tigilan pa ang kahibangan sa ginagawa. Isang gabi ay taas noong lumabas si Kala. Suot ang nakakaakit niyang damit. Hapit na hapit sa katawan niya ang kulay pulang bestida na may malalim na neckline na lalong magpapahumaling sa sino mang makakita sa kanyang naglalakad sa tahimik at madilim na kalsadang iyon. Ilang sandali lang ay huminto ang isang magarang kotse sa tapat niya. Ngunit hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Umangat ang isang kilay niya nang hindi siya nilubayan ng sino mang nagmamaneho nito. Minagalan nito ang pagpapatakbo. Iyong sapat lang upang masabayan siya sa paglalakad at pagkuway nagbaba ng bintana. "Miss, magkano?" tanong ng lalaki habang naninigarilyo. Sa klase ng tingin nito ay halos subaran na si Kala sa isipan pa lamang ng lalaki. Umirap siya rito. "Hindi ako bayang babae, no? Hindi ko kailangan ng pera mo." Malakas na tumawa ang lalaki. Hindi tuloy niya napigilang mairita. Ang tawang iyon ay puno ng sarkasmo. "Kung ganoon, bakit nandito ka? Bakit ka mag-isa? Guess, binibenta mo ang alindog mo para magkapera." Tamad niya itong sinulyapan at sa halip na magsalita ay nag-dirty finger na lamang siya sa lalaki. Totoo naman kasi iyon, hindi niya kailangan ng pera. Malaki ang ipon niyang pera mula sa dati niyang trabaho. Bukod pa roon, ang mga ari-arian at malaking halaga ng pera na minana niya sa mga magulang niyang namatay dahil sa isang malagim na aksidente. Nang hindi pa rin siya tinitigilan ng lalaki, ay kinuha niya ang wallet sa nasukbit na bag at naglabas ng ilang libo. Itinaas niya ito sa ere at walang sabi-sabing ibinato sa nakabukas na bintana ng kotse ng lalaki. "Gaya ng sabi ko, hindi ko kailangan ng pera mo. Alis!" sigaw niya rito. Baka sa matinding pagkagulat sa mukha ng lalaki sa ginawa niyang iyon, gayunpaman ay hindi na ito nagpumilit pang isama siya. Nakahinga ng maluwag si Kala at nang iwan na siya ng makulit na lalaking iyon ay naiiling na lamang na nagpatuloy siya sa paglalakad. Oo nga at gusto niyang may iba't ibang lalaki siyang nakakasama gabi-gabi. Ngunit sa pagkakataong iyon ay tila may iba siyang hinahanap. Iyon bang bago para sa kanya? Kadalasan kasi ay mga tambay sa bar o mga estudyanteng lasing na ang nakakasama niya. Habang naglalakad ay nakaagaw pansin kay Kala ang isang matandang lalaki na nagtitinda ng balot at chicharon sa di kalayuan. Nakatitig ang matanda sa kawalan. Marahil ay dala ng lungkot dahil ang mga panindang dala nito ay halos hindi pa nababawasan. Nilapitan niya ang matanda. "Manong, gabi na ah. Ba't di pa kayo umuwi?" Nag-angat ng tingin sa kanya ang matanda. Agad na kumislap ang mga mata nito nang mapagmasdan siya. Gusto niyang mapanguwi nang maglakbay sa katawan niya ang mga mata ng matanda, ngunit nagpasya siyang hindi na lamang iyon bigyan ng pansin. "Halos wala pa kasing benta, ma'am," sagot ng matandang lalaki. Napabuntong hininga si Kala. Muli niyang kinuha ang wallet. Gaya kanina ay hindi na siya nagbilang pa. Sa halip, halos kalahati ng laman ng wallet niya ay ibinigay niya sa matanda.
Heto ho, sa inyo na lahat iyan. Umuwi na kayo at maghapunan. Aniya, at walang paalam na iniwan ng matanda. Iyon lang naman ang kailangan niyang gawin, ang tumulong ng walang kapalit. Hindi na niya kailangan pa ng pasasalamat ng kahit sino. Nang gabing iyon ay napadpad si Carla sa tambayan ng mga malalaking isda na gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot sa San Isidro. Kaliwat kanan ang humihit-hit ng sigarilyo. Ang iba naman, iba ang hawak, ngunit seryosong nakasuksok sa isang sulok habang lutang na lutang sa epekto ng drogang tinitira ng mga ito. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Carla sa magkabilang balikat niya ang magaspang na palad ng dalawang lalaki na marahang humahaplos paibaba sa kanyang braso. At nang gabing iyon ay muling nawala sa sarili si Carla at nagpaubaya na lamang sa mga estrangherong lulungpa sa ipinagbabawal na gamot. Bagay na unang beses pa lamang nagawa ni Carla sa tanang buhay niya. At pagkatapos ng nakakapagod na gabi para sa dalaga, ay payapa siyang nagpapahinga sa malambot niyang kama habang nakapikit ang mga mata. Hindi niya inilantana ang maliliit na pasang tinamo niya sa nakalipas na eksena. "Concentrate, Carla," bulong niya sa sarili habang nakapikit. Sa pagkakataong iyon, ay inalis niya lahat ng mabibigat na bagay sa kanyang isipan hanggang sa tuluyan ng gumaan ang kanyang pakiramdam. Naramdaman ni Carla ang unti-unting paghiwalay ng kaluluwa niya sa katawan niyang nakahimlay sa kama. Tila nagkaroon ng kapayapaan si Carla habang nakalutang siya sa ere at pinagmamasdan ang naiwan niyang katawan na tila wala ng buhay. Ngunit habang pinapanood niya ang sariling katawan na payapang nakahimlay, nakarinig siya ng ingay na nagmumula sa labas ng kanyang silid. Nanatili siyang kalmado at binaliwala na lamang iyon. Mag-isa lamang siya sa malaking bahay na iyon sa pinakadulong bahagi ng village at ang mga kalapit niyang bahay ay madalas na walang tao dahil sa ibang bansa na rin namamalagi ang nakatira doon. Kaya kung usaping katahimikan lamang ay kuhang-kuha iyon ni Carla sa pagsapit ng gabi. Lingid sa kaalaman ni Carla, nalihim pala siyang sinundan ng matandang tindero ng balot, chicharon, hanggang sa makauwi siya. Malawak ang ngisi ng matandang si Paquito nang mapagtantong nag-iisa lamang sa malaking bahay ang dalaga. Nakita ni Paquito ang ginawa nito, kasama ang ilang mga adik sa madilim na iskinita malapit sa may palengke. Malaki ang pasasalamat ni Paquito sa malaking halagang itinulong ng magandang dalaga. Ngunit sadya lamang na higit pa roon ang gusto nitong makuha. Nabaling ang atensyon ni Carla sa pinto ng kanyang silid na marahang bumubukas at nanlaki ang kanyang mga mata at nagpalipat-lipat ang tingin sa pinto at sa katawan niyang wala ng kamalay-malay sa ibabaw ng kanyang kama. Nataranta siya nang mula sa nakabukas na pinto ay pumasok ang pamilyar na bulto ng isang matandang lalaki. Hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang matandang tindero ng balot na tinulungan niya. Mariin niyang ipinikit ang mga mata upang bumalik ang kaluluwa niya na humiwalay sa katawan. Ngunit dahil sa kabang nararamdaman ay bigo siyang mapagtagumpayan iyon. "Hindi! Huwag kang lalapit!" sigaw niya. Ngunit batid niyang siya lamang ang nakakarinig niyon. "Huwag kang lalapit! Lumayo ka sa katawan kong matanda ka!" Sinubukan niyang gumalaw, nagsisigaw at halos magwala na si Carla. Ngunit kahit ano pang gawin niya ay wala na siyang magagawa. Isa-isang hinubad ng matanda ang mga saplot nito at walang pag-aalinlangang pinagsamantalahan ang walang malay na katawan ni Carla. Hinihingal at pinagpapawisan ng malamig si Carla nang magising siya sa kalaliman ng gabi. Sinapo niya ang kanyang dibdib na malakas pa rin ang kabog ng oras na iyon dahil si isang masamang panaginip. Panaginip nga lang ba iyon? Agad siyang bumaba
mula sa kama at nilapitan ang pinto ng kanyang silid. Nakahinga siya ng maluwag nang mapagtantong nakalak naman iyon. Hindi iyon totoo. Panaginip ng lahat, Kala. Kumalma ka. Bulong niya sa sarili. Akmang babalik na siya sa kama nang mahagip ng kanyang paningin ang nakabukas niyang bintana. Tila may kung anong nagtulak sa kanya na lumapit doon at nanlaki ang mga mata ni Kala nang matanaw ang matandang tindero ng balot na hirap na naglalakad papalayo habang bitbit nito ang isang pamilyar na bag. Naikuyom niya ang mga kamao. Hindi siya maaaring magkamali. Pagmamay-ari niya ang bag na iyon. Mabagal ang hakbang na nilipitan niya ang cabinet na pinaglalagyan niya ng mamahalin niyang gamit tulad ng mga alahas at mga luxury bag na hindi bababa sa kalahating milyon ng halaga. Nagtangis ang bagang niya nang makumpirmang wala na roon ang mga alahas. Malamang ay kinuha na lamang na matanda ang anumang mapagkakasya nito sa bag na doon din mismo kinuha. Matalim niyang tinitigan ang refleksyon niya sa salamin. Napakunot ang kanyang noo nang mapansin ang mahabang kalmot at mga pasang nadagdag sa gawing dibdib niya. Tinanggal niya ang botones ng suot na pantulog at tuluyan na itong hinubad upang kumpirmahin ang hinala. Lumakas ang kabog ng dibdib niya. Bumilis ang kanyang paghinga at wala sa sariling hinampas ang kaharap na salamin. Ah! Hayop! Hayop kang matanda ka! Paulit-ulit niyang sigaw. Nanlulumo siyang napaupo sa sahig habang nakakuyom pa rin ang kamao, dala ng matinding galit. Kinabukasan ay hindi nag-aksaya ng oras si Kala. Ginawa niya ang lahat upang mahanap ang matandang tindero ng balot na napag-alaman niyang Pakito Dagtong ang pangalan. Lintik na matandang iyon. Pati pangalan niya, singbantot ng pagkatao niya. Mariin niyang sabi habang hawak ang papel na iniabot ng taong binayaran niya upang madali itong mahanap. Nang makaalis ang lalaki, ay nagtungo siya sa loob ng kanyang walk-in closet at iniangat ang bahagi ng sahig na natatabunan ng makapal na carpet na siyang nagsisilbing takip ng lihim na daanan patungo sa basement. Mabagal ang hakbang na tinatahak niyang hagdan pababa roon. Napangisi si Kala nang tumambad sa kanya ang mga koleksyon niya ng iba't ibang parte ng katawan ng mga lalaking nakatalik niya. May mga hibla ng buhok, putol na daliri, mga kuko at pinakamalala ay maselang parte ng mga lalaking nang lokot ng iwan sa kanya. Hinila niya ang isang drawer upang kunin ang nangingintab na patalim at pinaglaruan sa kanyang mga kamay. Binaliktad niya ang talim nito upang damhin ang malamig na metal na naging saksi sa mga krimen na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ginagamit niya ang matinding pagkahumaling sa kanya ng mga kalalakihan upang makuha ang gusto niya. Ngunit sinisiguro niyang walang nakakaalam sa mga ito tungkol sa mga kinukuha niya. Hinila niya rin ang isang drawer na naglalaman ng iba't ibang laki ng syringe na ginagamit niya upang iturok ang gamot sa mga lalaking nakakaniig niya. Walang hindi nakukuha si Kala, anas niya habang pinapasadakan ng dila ang likod ng patalim. Nang gabi ring iyon ay nagtungo si Kala sa maliit na bahay ng pagmamay-ari ni Pakito. Tulad niya ay nag-iisa na lamang sa buhay ang matandang iyon. Pagkaksyang tumawa nang makita ang ilang piraso ng undergarments niya na ninakaw ng matanda at isinabit sa loob ng silid nito. Mukhang hindi pa lumilipas ang pagkahumaling nito sa kanya. Napawi ang kanyang ngiti nang makita ang mga larawan ng kung sino-sinong babaeng pinagpapantasyahan ng matandang tindero ng balut. Naalarma siya nang marinig ang sipol ng matandang kauuwi lamang mula sa pagtitinda. Magaan ang bawat galaw na kumilos siya pailalim sa maruming kama ng matanda. Hindi niya inalintana ang maasim na amoy doon at ang makapal na alikabok na kumakapit sa mamahaling damit na kanyang suot. Ilang sandali pa
ay naramdaman na niya ang pagpasok ng matanda sa silid habang patuloy na sumisipol. Lumipas ang ilang pang sandali ay nasaksihan ni Kala ang makamundong gawain ng matanda sa mismong silid nito. Sa paraang iyon ay mas lalong sumidi ang nararamdaman niyang galit dito. Lumipas ang mga oras at narinig niya ang malakas na paghilik ng matanda. Oras na. Maingat siyang lumabas mula sa ilalim ng kama. Walang emosyon na pinagmasdan niya ang mukha ng matandang payapang natutulog sa makalat at marumi nitong kama. Itinaas niya ang dalang patalim at walang alinlangang itinarak sa dibdib ng matandang nagsamantala't bumaboy sa kanya. Napaigik ito, ngunit hindi na nagawa pang manlaban nang sunod-sunod na niyang itarak ang patalim sa iba't ibang parte ng katawan nito. Hindi pa nasiyahan doon si Kala. Iginuhit niya ang patalim sa bandang tiyan ng matanda at saka ito ibinaon upang biyakin ang mga kalakihan nitong tiyan. Isa-isa niyang inalis ang lamang loob nito. Ang iba ay ipinasok niya sa nakabukas na bibig ni Pakito. Sumirit ang masaganang dugo nito sa maalikabok na sahig. Napangisi si Kala nang mapagmasdan ang karumal-dumal na sinapit ng magbabalot. Inihilamos niya sa mukha ang dugong nagmantsa sa kanyang mga kamay at saka ito dinilaan. Tapos na. Masaya na siyang muli. Ngunit bago niya lisanin ang bahay nito, ay hinila niya ang pang-ibaba ng matanda at walang alinlang pinutol ang sandata nito. Ibinalot niya iyon sa dalang panyo at nagpasyang iuwi bilang karagdagan sa kanyang koleksyon. Malawak ang ngiti ni Kala habang naglalakad sa tahimik na kalsada. Isa na namang mapayapang gabi para sa kanya. At diyan na nga natatapos ang ating nakakakilabot na kwento. Nawa, ito ay inyong nagustuhan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.